Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1235-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling nawasak ang lahat ng kalapit na teleportation array, nakahinga ng maluwag si Francis. Siya ay ganap na umalis sa gulong zone at ngayon ay nasa Tianyan zone. Ngunit hindi ito nangangahulugan na si Francis ay ligtas, ngunit siya ay nakatakas sa pinakamalaking panganib. Ikaw si Francis. 3 gwardya malapit sa teleportation array ang tumawag sa alarma. Bagamat ang lugar na ito ay hindi kabilang sa gulong zone, ito ay may hangganan. Si Francis ay gumawa ng napakalaking kaguluhan sa gulong zone na ang mga taong ito ay natural na alam ng kaunti tungkol sa nangyari. Siyempre, hindi kailanman naisip ng mga tao sa Tianyan zone na talagang makakatakas si Francis sa mga kamay ng napakaraming paksayo ng gulong zone. Nabalitaan na si Francis ay nakakuha ng ilang kamangha-manghang kayamanan sa gulong zone at ikinulong din ang mga quasi-gods at true gods ng ilang dosenang paksayon na nagpadala ng hindi pa nagagawang lindol sa gulong zone. Ang 3 gwardya ay hindi maiwasang mag-isip tungkol sa kung anong uri ng kayamanan ang nakuha ni Francis. Gayunpaman, naisip lamang nila ito. Mga demigod lang sila ang mga taong kayang pumatay ni Francis sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, ilang dosenang matingkad na puting ilaw ang bumaril mula sa isang malawak na kompleks ng mga palasyo sa di kalayuan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mas mataas na ranggo ng mga eksperto ng pangkat na ito. Naramdaman nila ang kaguluhan malapit sa mga teleportation array at pumunta upang makita kung ano ang nangyayari. Tara na. Kinuha ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon at ang iba pa sa Spacetime Robe Dimension at agad na gumamit ng instant movement. Hindi pa siya nakakapag-teleport ng napakalayo, kaya kahit nasirain niya ang teleportation array ng paksayo na ito, ang sinaunang Diyos mula sa gulong zone ay hindi na kailangan ng mahabang panahon para makahabol. Instant movement. Francis. Nanlaki sa gulat ang matandang patriarch ng paksayo na ito. Isa siyang rank 4 true god, ngunit hindi niya magagamit ang instant movement, kaya kung gustong umalis ni Francis, walang makakapigil sa kanya. At isa pa, wala sa kanila ang nang-ahas na pigilan siya kahit na kaya nila. Iulat ang bagay na ito sa aming mga superior. Utos ng matandang patriarch sa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang Tianyan zone ay walang sama ng loob kay Francis, ngunit ang kahangahangang kayamanan sa kanyang katauhan ay ginawa ito upang ang lahat ay interesado sa kanya. Ang gayong mahalagang bagay ay natural na kailangang iulat sa kanilang naghaharing paksayon. Matapos tumakas ng ilang milyong li, huminto si Francis upang huminga. Kahit na ang mga humahabol sa akin mula sa gulong zone ay habulin ako hanggang sa Tianyan zone, hindi na ako magiging ganoon kadaling hanapin. Bahagyang lumuwag ang mukha ni Francis habang binagalan niya ang kanyang bilis. Ang mga paksayo na sinaktan ni Francis ay nasa gulong zone. Ang Violet Night Hall ay kabilang sa kanila, at ang ikatlong bahagi ng mga paksayon sa gulong zone ay kailangang sumunod sa mga utos nito. Gayunpaman, ito ay naiiba sa Tianyan zone. Ang Violet Night Hall ay walang impluensya sa mga paksayon ng lugar na ito. Ngunit ang Tianyan zone ay katabi ng gulong zone. Ang balita na mayroon akong mahalagang kayamanan sa akin ay malamang nakilala na ng mga pangunahing paksayon ng lugar na ito. Biglang nanigas ang ekspresyon ni Francis. Walang sino man ang hindi interesado sa kayamanan. Kahit na ang isang taong walang sama ng loob kay Francis ay agad na aatake sa kanya kapag nalaman niya ang lahat ng kayamanan na mayroon siya. Kaya, kahit na si Francis ay nasa Tianyan zone na ngayon, kailangan pa rin niya maging very low-key. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na ginamit ni Francis ang teleportation arrays ng mga ordinaryong 4-star faction para gumalaw. Pagkatapos lamang tumakas sa isang tiyak na distansya, nang ahas si Francis na pumasok sa isang kalapit na exchange spiritual hall. Isang araw, sa isang exchange spiritual hall sa kanlurang dulo ng Tianyan zone, random na pumili si Francis ng cultivation chamber sa cultivation pagoda. Pagkapasok niya sa chamber ay agad siyang pumasok sa spacetime robe dimension. Guru, maaari ba akong magkaroon ng ilang intent crystal para isulong ang aking fire intent? Nakiusap ang Black Destruction Serpent Dragon.
Walang problema, sagot ni Francis. Habang nabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang higit pang paglilinang nito, nagsimula itong mga ilangan ng higit at maraming mapagkukunan. Mas mabuting bigyan na lang ito ng kaunting intent crystals para mapaganda nito ang lakas nito at mabawi ang cultivation nito sa sarili nitong. Sa sandaling ito, nakita ni Francis ang isang tanawin na nagpatigil sa kanya. May nakita siyang itlog. Hindi naalala ni Francis na mayroong isang itlog sa kanyang mga materyales sa pagtatanim. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Francis na ang kulay at mga inscription sa itlog na ito ay lubos na katulad ng sa itlog na nakuha niya mula sa Floating Crest Trial. Ang pagkakaiba lang ay mas malaki ng kaunti ang itlog na ito. Ito ang munting pos ang magnanakaw. Ang kalmadong mukha ni Francis ay lumibot sa gulat. Kanina, napagtanto niya na may kakaiba sa kalagayan ng munting pos ang magnanakaw. Hindi niya inaasahan, sa susunod na pagpasok niya, ang munting pos ang magnanakaw ay magiging itlog. Tama. Tumango ang Black Destruction Serpent Dragon habang binigyan nito ang itlog ng kakaibang sulyap. Binigyan ito ng matinding takot nang ang munting pos ang magnanakaw ay unang naging itlog, at sa huli ay pinagmamasdan ito ng napakatagal na panahon. Ang pagpasok ba sa Heavenly Divine Realm ay nangangailangan ng pagiging isang itlog? Nawala ng masabi si Francis. Nang banggitin ng maliit na pos ang magnanakaw na gusto nitong pumasok sa Heavenly Divine Realm, hindi na ito pinag-isipan ni Francis. Gayunpaman, hindi naisip ni Francis na ang maliit na pos ang magnanakaw ay kailangang maging isang itlog para magawa ito. Hindi pa narinig ni Francis ang tungkol sa alinman sa mga sinaunang lahi na kailangang maging itlog para marating ang Heavenly Divine Realm, kaya medyo nabigla siya at na-curious. Bees. Ginamit ni Francis ang kanyang kaliwang mata upang silipin ang itlog. Napakalakas ng hadlang. Agad na natigilan si Francis. Ang hadlang sa paligid ng itlog ay parang sa paligid ng 5 kulay malakristal na palasyo. Kasabay nito, naramdaman ni Francis ang isang alon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ito ay mula sa kontrata ng spirit pet na mayroon si Francis sa maliit na pos ang magnanakaw. Nararamdaman ni Francis ang pagtutol ng maliit na magnanakaw na pusa. Kaya, hindi ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang mga pagtatangka na makita sa pamamagitan ng itlog na ito kung saan ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagbagong anyo. Swish! Isang 5 kulay na kristal na globo ang lumitaw sa kamay ni Francis, kung saan may 5 kulay na malakristal na palasyo. Sa isang pag-iisip, pumasok si Francis sa palasyo. Ilang sandali pa, binawa siya ng mga pag-atake. Matagal nang napansin ni Francis ang pagdating na ito, kaya nang pumasok siya sa palasyo, inutusan niya ang lakas ng palasyo na protektahan siya. Bitawan mo ako. Hayaan mo na tayo. Umalangaw-ngaw ang galit na galit sa buong palasyo. Pagkatapos ng napakatagal na pagkakakulong, natural na nahirapan silang mapanatili ang magandang kalooban. Masyado mong minamaliit ang Violet Nighthawk. Hindi magtatagal ay mahuli ka ng mga eksperto ng Violet Nighthawk, at pagkatapos ay hihilingin mo na sana ay patay ka na. Tinitigan ni Quasi-God Felix si Francis na may malamig at masamang mga mata. Noon pa man ay tiwala siya na si Francis ay mahuhuli ng Violet Nighthawk, at ang 5 kulay na palasyong ito ay mahuhulog sa mga kamay ni Violet Nighthawk. Nakalimutan kong sabihin sa inyong lahat. Nasa Tianyan Zone ako ngayon. Bahagyang ngumiti si Francis habang naglalakad sa gilid. Ano? Ang Tianyan Zone. Nagawa mong makaalis sa gulong zone. Ang mga dalubhasang nakakulong sa loob ng palasyo ay naramdamang gumuho ang kanilang isipan. Maging ang mga eksperto ng Violet Nighthawk ay nagsimulang mapuno ng kawalan ng pag-asa. Casual na naglakad si Francis sa palasyo, bahagyang bumunot ng ilang intent crystals, at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos bigyan ng Black Destruction Serpent Dragon ng sapat na intent crystals, pinuntahan niya si Wilfred at binigyan siya ng grupo ng intent crystals na may 5 elements intent. Bilang may-ari ng Eye of Myriad Forms, si Wilfred ay lubos na matutulungan ng mga intent crystal na ito, ang mga epekto nito sa kanya ay higit pa sa mga epekto nito kay Francis. Pumalakpak. Umupo si Francis nang naka-crossleg sa lupa at nagsimulang gumamit ng intent crystals para mag-cultivate.
Hawak ang isang intent crystal sa kanyang kamay, naramdaman ni Francis ang 5 elements intent na dumadaloy sa isip na ito, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan at maranasan ito. Napakagandang epekto. Nagulat si Francis. Ilang saglit lang bago niya naramdaman ang pagsulong ng kanyang 5 elements intent. Ang intent crystals ay ang pinakamahusay na mga item upang linangin ang intent. Ang pinakamababang antas ng intent crystal ay nangangailangan ng isang sinaunang Diyos para mag-condense, kaya ang ordinaryong 4 na bituin na paksayon ay walang kahit isa. Ang 4.5 bituin na paksayon ay magkakaroon ng napakaliit na bilang ng mga intent crystal, na ibinigay nila sa pinakamahusay na mga kahanga-hanga ng kanilang paksayon upang magamit. Habang nililinang ang kanyang 5 elements intent, hinati ni Francis ang kanyang isip na linangin din ang iba pang aspeto. Mula noong gulong martial gathering, si Francis ay nasangkot sa maraming panganib. Ang patuloy na mortal na pressure na ito ay pinipiga ang kanyang potensyal, kaya ang kanyang paglilinang ngayon ay umuunlad ng napakabagal, at ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Pagkaraan ng isang buwan, umalis si Francis sa cultivation chamber at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ipinahiwatig ni Hannah na dahil hindi pa sila nasa panganib, hindi niya gustong pabagalin si Francis, kaya ginugol niya ang lahat ng oras niya sa Illusion City Little World ni Francis. Pagkalipas ng 5 taon, sa gitnang rehiyon ng Tianyan Zone, isang lalaki at babae ang dumating sa labas ng Exchange Spiritual Hall na kinokontrol ng Ghost River Race, na agad na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na tao. Ang pares na ito ay natural na sina Francis at Hannah. Ngayong ang dalawang ito ay nasa gitnang rehiyon ng Tianyan Zone, hindi na nila kailangang manatiling nakatago. Hindi rin kinailangan ni Francis na magpalipas ng araw at gabi sa kalsada. Maaari siyang bumisita paminsan-minsan sa isang exchange spiritual hall upang makapagpahinga. Napakagandang babae. Ang ilang mga eksperto na naghahanda sa pagpasok sa exchange spiritual hall ay napabulalas ng may pagtataka sa magandang hitsura at kilos ni Hannah. Mayroon ding ilang mga babae na nakatingin kay Francis na may nagniningning na mga mata. Kung ikukumpara noong kalalabas lang niya sa gulong zone, ang lakas ni Francis ay tumalon ng napakalaking hakbang. Ang pinakahalata ay na ang 5 elements intent ni Francis ay umabot sa level 3, at ang kanyang 5 elemental wind lightning technique ay umabot na sa peak ng 11th level. Purong umaasa sa level 3 5 elements intent na ito at sa kanyang peak stage na 5 elements divine power, si Francis ay makakalaban sa isang rank 5 true god. Dapat sapat na ang lakas ko para lumaban ako ng pantay-pantay sa pinakamalakas na kababalaghan ng gulong zone, quasi-god Heaven Swallower. Isang bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang lahat ng ito ay dahil sa intent crystals ng palasyong iyon. Kaya, masasabi ng isang tao na sulit na ilagay ni Francis ang kanyang sarili sa mortal na panganib na agawin ang palasyong iyon. Pagkatapos magbayad ng God Crystals, pumasok si Francis sa Exchange Spiritual Hall. Kailangan niyang maghanap ng bagong mapa, at gusto rin niyang subukan ang mga delicacy ng Exchange Spiritual Hall na ito. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Ancient God Seal sa loob ng interspatial dimension ni Francis. Ang mga asul na inscription dito ay kumikislap na may kumikinang na kinang. Anong nangyayari? Pumasok si Francis sa kanyang interspatial dimension. Ito ay hindi maganda. Biglang may napagtanto si Francis at ngumisi. Noong una siyang pumasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, bihirang gamitin ni Francis ang Ancient God Seal para hindi makaakit ng anumang atensyon sa kanyang sarili mula sa paksayon sa likod ng True God na si Flynn, ngunit nang maglaon, unti-unti niyang nakalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang pananaw, ang paksayon na kinabibilangan ng tunay na Diyos na si Flynn ay malamang na napakalayo at hinding-hindi na siya mahahanap. Ngunit ang kakaiba ng Ancient God Seal ay parang alarm bell na tumutunog sa isip ni Francis. Tara na! Dinala ni Francis si Hannah sa kanyang Illusion City Little World at naghanda na umalis. Sa sandaling ito, ang malayong abot tanaw ay naging madilim. Whoosh! Whoosh! Ang mga itim na ulap na umaalingaw-ngaw sa galit na alulong ng mga multo at halimaw ay lumabas. Ang nakakatakot na pressure na ito ay naging dahilan upang manginig ang lahat sa Exchange Spiritual Hall sa pagkabigla.
Isang itim na balat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumutang sa gitna ng itim na bagyong ito ng mga ulap, napakalaking violet na mga tato sa kanyang mukha na puno ng napakasama at mapanganib na aura. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ancient god Black Heaven. Isang sinaunang Diyos ang darating sa Exchange Spiritual Hall na ito. Nagtataka ako kung sinong sinaunang Diyos iyon. Ang mga tunog ng pag-uusap ay nagmumula sa loob ng bulwagan habang ang lahat ay magalang na nakatingin sa papalapit na figurang iyon. Ang Exchange Spiritual Hall na ito ay pinamamahalaan ng Ghost River Race, na isa lamang 4.5 bituin na pangkat, kaya ang mga sinaunang Diyos ay isang napakabihirang tanawin. Biglang sumabog ang array na nakapalibot sa Exchange Spiritual Hall. Anong nangyayari? Sinira ng ekspertong iyon ng sinaunang Diyos ang hanay. Anong ginagawa niya? Ang lahat sa Exchange Spiritual Hall ay agad na nataranta. Naniniwala silang lahat na dumadaan lang ang sinaunang Diyos na ito, pero ngayon, parang may mali. Haha, ikaw pala. Hawak ng Ancient God Black Heaven ang isang maliit na piraso ng metal sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang batang lalaki na may gininto ang buhok sa loob ng Exchange Spiritual Hall. 1236. Ang buong mundo ay naging isang madilim na underworld kung saan hindi mabilang na mga multo at kaluluwa ang humagulgol at humagulgol. Ang hindi mabilang na mga eksperto sa loob ng Exchange Spiritual Hall ay natakot sa marilag na presyon ng Ancient God Black Heaven. Nadama nila na ang sinaunang Diyos na ito ang namumuno sa mundong ito at ang kanilang mga buhay ay para sa kanya upang year-on. Whoosh! Sa sandaling ito, ang tagapag-alaga mula sa Ghost River Race ay lumabas sa Exchange Spiritual Hall. Senior, bakit mo pinupuntirya ang Exchange Spiritual Hall ng Ghost River Race? Tanong ng rank 6 True God na namumuno sa Exchange Spiritual Hall na ito na may malungkot na tingin. Ang unang 6 na hanay ng mga tunay na Diyos ay walang napakalaking agwat sa pagitan nila. Maraming ekspertong True Gods ang makakalaban ng True Gods isang level na mas mataas kaysa sa kanila. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng rank 6 True Gods at rank 7 Ancient Gods ay napakalaki, kasing laki ng agwat sa pagitan ng langit at lupa. Ang rank 6 True God na ito ay nakaramdam ng labis na inapi at takot habang nakatingin sa sinaunang Diyos na ito na lumulutang sa itim na kawalan. Masasabi niyang ang taong ito ay mula sa ika-82 na ranggo na lahi ng 10,000 sinaunang lahi, ang Black Yao Race. Sa loob ng Exchange Spiritual Hall, napigilan din ang pagtakas ni Francis. Hindi niya akalain na ang paksayo ng tunay na Diyos na si Flea ng Ancient Soul Hall ay magpapadala ng eksperto sa sinaunang Diyos. Nakaharap ni Francis ang isang sinaunang Diyos ng Stellar Tower, ngunit ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang sinaunang Diyos na ito ay mas makapangyarihan. Boom! Hiss! Nagtipon si Francis ng mga pakpak ng kidlat sa likod niya. Emph! Bumantong hininga ang sinaunang Diyos Black Heaven, at kumulog ang mundo bilang tugon. Boom! Bang! Ang mga pakpak ng kidlat na pinalapot ni Francis ay agad na naalis. Kasabay nito, sinalakay si Francis ng isang invisible na intent energy na puminsala sa kanyang katawan at kaluluwa. Ang mga gusali sa paligid ng Francis ay dinurog sa alikabok ng mabigat na intent energy na ito. Napakalakas! Nagulat si Francis. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang enerhiya ng kidlat sa kanyang paligid ay ganap na naglaho, na naging imposible para sa kanya na gumamit ng mga diskarte sa pagtakas ng kidlat. Ito ay isang sinaunang Diyos. Nagtataglay sila ng hindi kapani-paniwalang kontrol sa intent energy at divine power, at kaya nilang paalisin ang iba pang uri ng enerhiya mula sa isang rehiyon. Siyempre, hindi lang si Francis ang naapektuhan ng Ancient God Black Heaven. Ang ilang mas mahihinang tao na malapit kay Francis ay halos mapatayo sa kapangyarihang ito. Senior, please stop. Ang rank 6 True God ay medyo nanlumo. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong gumawa ng gulo nitong sinaunang Diyos ng lahing itim na Yao para sa kanyang Ghost River Race. Scram! Tumahol ang sinaunang Diyos Black Heaven. Boom! Isang itim na buhawi ang tinangay ang rank 6 True God at dinala siya. Sa isang iglap, ang rank 6 True God ay napaatras ng ilang libong li, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat at ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Bumaling kay Francis ang tingin ng sinaunang Diyos Black Heaven.
Pakiramdam ni Francis na parang dinidiin siya ng buong kalangitan, at napakaraming pressure sa kanyang katawan na naramdaman niyang imposibleng makagalaw. Sabihin mo sa akin, paano namatay ang tunay na Diyos na si Flynn? Malamig na tanong ng Ancient God Blackhaven. Ang tunay na Diyos na si Flynn ay ang junior ng Ancient God Blackhaven. Talagang naguguluhan siya kung paano nagawang mabaigo ng isang tao sa lakas ng tunay na Diyos na si Flynn kasama ang kanyang banal na sandata ang kanyang misyon at mamatay pa. Nais malaman ng sinaunang Diyos Blackhaven ang dahilan. Habang tinitingnan ni Francis ang sinaunang Diyos na ito, nakaramdam ng panlalamig ang kanyang kaluluwa. Ang sinaunang Diyos na ito ay kabilang sa lahing itim na yaw at malinaw na nagmamalasakit sa tunay na Diyos na si Flynn, kaya hindi nang ahas si Francis na sabihin sa kanya na siya ang pumatay sa tunay na Diyos na si Flynn. Kaya, iniisip ni Francis kung paano makakatakas. Gayunpaman, natuklasan ni Francis na halos wala na siyang paraan para labanan ang napakalakas na sinaunang Diyos. Ito lang kaya ko. Nanlalabo ang mga mata ni Francis habang pinapasok niya ang kanyang isip sa kanyang kaliwang mata. Swish! Ang katawan ni Francis ay nawala sa lugar. Manem! Nagulat ang Ancient God Blackhaven, at pagkatapos ay gamulong ang kanyang mga labi sa isang masamang ngiti. Hindi ko akalain na magtatago ka ng ganoong kataas na dimensyon. Ngunit kahit na ang dimensyong ito ay lubos na naaayon sa Ancient Desolate Realm of Gods, halos perpektong nagtatago sa loob nito, sa tingin mo ba wala akong paraan para makuha ka? Ang sinaunang Diyos na Blackhaven ay nagbigay ng kakaibang tawa, at siya ay tila abnormal na masaya. Hinahabol lang niya si Francis upang maibalik ang Ancient God Seal, ngunit ngayon ay makakakuha din siya ng ganoong kataas na dimensyon. Paanong hindi siya magiging masaya? Hahayaan kitang maranasan ang kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos. Itinaas ng Ancient God Blackhaven ang kanyang ulo sa langit at tumawa habang ang kanyang katawan ay nagsimulang kumulo kay Yao Chi. Tara na! Ang hindi mabilang na mga eksperto sa loob ng Exchange Spiritual Hall ay agad na nagsimulang tumakas. Ang mga pag-atake ng isang sinaunang Diyos ay tiyak na masisira ang langit at masisira ang lupa. Hindi sila naglakas loob na dumikit. Ang Ancient God Blackhaven ay nagpahayag ng dalawang itim na kuko na palm unit sa lugar kung saan naglaho si Francis. Ang lahat ng enerhiya sa mundo ay tila natipon sa paligid ng lugar na ito. Kaboom! Ang malakas na pag-atake na ito, na sinalubong ng mataas na antas ng space intent, ay bumangga sa hangin at naging sanhi ng matinding panginginig ng espasyo. Sa Ancient Dream Realm, naramdaman ni Francis ang matinding sakit sa kanyang kaliwang mata. Napakalakas ng taong ito. Tinakpi ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Ang mga walang karanasan na true god sa Skyfeather Island na hindi man lang marunong gumamit ng instant movement ay natural na walang magawa ng magtago si Francis sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, ang Ancient God Blackhaven ng Ancient Soul Hall ay isang natatanging miyembro sa mga sinaunang Diyos. Siya ay nagtataglay ng isang mataas na antas na space intent na maaaring mapansin si Francis at magpakawala ng isang mapanirang suntok na may kakayahang yumanig sa espasyo at tumama sa nakatagong dimensyon ni Francis. Higit pa rito, ang Ancient Dream Realm ay ang origin dimension ng God Eye ni Francis, kaya ang mga pag-ataking ito ay patuloy ding nakakasira sa God Eye ni Francis. Swish! Isinuot ni Francis ang space-time robe at umalis sa Ancient Dream Realm. Si Francis ay lumitaw sa isang lugar na puno ng matinding spatial disturbance, kaya hindi niya magagamit ang instant movement. Nang si Francis ay naghahanda na muli na tumakas, may naramdaman siyang kakaiba sa di kalayuan. Ang space-time robe. Isang masayang sorpresa ang lumitaw sa mukha ng Ancient God Blackhaven. Mukhang sulit ang paglalakbay na ito. Whoosh! Whoosh! Itinaas ng Ancient God Blackhaven ang kanyang kaliwang kamay at naghanda na alisin si Francis at kunin ang lahat ng mayroon siya. Alam ko kung paano namatay ang tunay na Diyos na si Flynn. Biglang nagsalita si Francis. Mag-usap. Nanlamig ang mukha ni Ancient God Blackhaven. Pinatay ko siya. Napangiti si Francis. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang mukha ng sinaunang Diyos Blackhaven ay nabaluktot sa mukha ng isang galit na demonyo.
Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Francis. Nang malapit nang alisin ng Ancient God Black Heaven si Francis. Hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Muling tumawa si Francis. Kapag dumating ang Ancient God Senior ng lahi ko, tapos ka na. Nakatingin si Francis sa malayo. Sa sandaling ito, dahan-daang bumaba ang presyon ng isang sinaunang Diyos. Isang lalaking nagniningning na may kulay violet na kinang-ang lumitaw, na may dalang instrumento sa paghahanap sa kanyang kamay. Ang kristal sa instrumento sa paghahanap ay kasalukuyang kumikislap sa napakabilis na bilis. Ito ay walang iba kundi ang Ancient God Night Dragon. Nang makatakas si Francis sa gulong zone, ang Violet Night Hall, isa sa 35 star na paksayon ng gulong zone, ay nawala ang lahat ng dignidad nito. Kaya, pagkatapos ng ilang talakayan, nagpa siya ang Violet Night Hall na magpadala ng ilang team sa Tianyan Zone para lihim na hanapin si Francis. Ang koponan ng Ancient God Night Dragon ay isa sa mga pangkat na ito. Hinulaan nila na maniniwala si Francis na tinalikuran niya ang mga humahabol sa kanya at binaigo ang kanyang bantay. Dahil dito, pangunahing hinanap ng mga search team ng Violet Night Hall ang Exchange Spiritual Hall. Nagkataon, nang marating na ng Ancient God Night Dragon ang Exchange Spiritual Hall na ito, nagsimulang tumunog ang kanyang instrumento sa paghahanap. Dalawang sinaunang Diyos, parehong tila hindi sa Tianyan Zone. Ano ang nangyayari? Ang tagapag-alaga ng Exchange Spiritual Hall na ito ay napaatras sa pagkabigla at pagkalito. Ang mga kalapit na eksperto ay umatras din sa mas malayong distansya. Sinaunang Diyos. Lahing itim na yaw. Nakatuon ang mga mata ng Ancient God Night Dragon sa Ancient God Black Heaven. Tapos na. Hindi ko akalain na isang sinaunang Diyos ng Tianyan Zone ang unang makakahuli kay Francis. Nagmensahe ang Ancient God Night Dragon sa dalawang True Gods ng kanyang team. Ang mga kayamanan ni Francis ay hindi maaaring mahulog sa mga kamay ng isa pang sinaunang Diyos. Isang rank 5 True God ang nag-message pabalik. Naniniwala sila na ang Ancient God Black Heaven ay habol sa 5 kulay na palasyo na hawak ni Francis. Gayunpaman, ang kayamanan na ito ay masyadong mahalaga. Hindi pinapayagan ng Violet Night Hall na makuha ito ng ibang paksayon. Bilang karagdagan, para sa dignidad ng Violet Night Hall, hindi sila maaaring bumalik ng walang dala. Titigilan ko siya habang pinapatay ninyong dalawa si Francis at pagkatapos ay Otres. Nagmensahe ang Ancient God Night Dragon sa dalawang True Gods ng kanyang team. Ang Violet Night Race. Wala kang kinalaman sa brat na ito, tama. Bumaba ang ekspresyon ng Ancient God Black Heaven. Sa kanyang mga mata, si Francis ay walang bloodline ng Violet Night Race, kaya hindi siya dapat isa sa mga miyembro nito. Ngunit sa sandaling ito, sinalakay siya ng Ancient God Night Dragon. Naghahanap ng kamatayan. Agad na nagalit ang Ancient God Black Heaven. Habang naglalakbay sa iba pang mga zone, palaging pinipigilan ng Ancient God Black Heaven ang kanyang init ng ulo, ngunit ngayon, itong Ancient God of the Violet Night Race ay nangahas na salakayin siya. Sa di kalayuan, masayang tumawa si Francis. Sa hindi niya malamang kadahilanan, nagpa siya itong Ancient God of Violet Night Hall na salakayin ng Ancient God Black Heaven. Thwish. Masyadong hindi matatag ang espasyo para gumamit ng instant movement, kaya ginamit lang ni Francis ang kanyang mga pakpak para tumakas. Sa sandaling ito, umatake ang dalawang True Gods mula sa Violet Night Hall. Brat, mamatay ka para sa akin. Determinado ang Ancient God Black Heaven na pumatay, kaya hindi niya pinansin ang Ancient God Night Dragon at kinamot si Francis. Kaboom! Isang napakalaking violet black claw na gawa sa hangin ng palm unit sa kalangitan habang sumasakit ito kay Francis. Napakalakas ng sinaunang Diyos na ito. Ang dalawang tunay na Diyos ng Violet Night Hall ay agad na umatras sa takot. Kapag patay na ang brat na ito, hahanapin na lang natin ang katawan niya, natatawa at sinabi ng nasa katanghaliang gulang na True God. Manam. Tumango ang babaeng may purple na balat. Boom! Bang! Binalot ng pag-atake ng Ancient God Black Heaven si Francis. May mali. Bahagyang kumunot ang mga kilay ng nasa edad na lalaki.
Nang kumalat ang violet black fog, isang limang kulay na malakristal na palasyo ang lumitaw sa kamay ni Francis. Si Francis mismo ay nagbagong anyo sa isang malabong gininto ang liwanag na naglaho sa malayo. Pagkatapos niya, napangiwi ang babaeng kulay lila at nagsimulang humabol. Ngunit pagkatapos tumakas sa isang tiyak na distansya, ginamit ni Francis ang instant movement para mawala ng walang bakas. Sa kabilang dulo, ang Ancient God Black Heaven at Ancient God Night Dragon ay nagsimula ng makipaglaban. Sa sandaling ito, ang buong mundo sa loob ng radius na 10,000 li ay napuno ng itim at violet na liwanag. Napakalakas! Napangisi ang Ancient God Night Dragon sa gulat. Pareho silang sinaunang Diyos, ngunit ang kalaban ay tila mas malakas kaysa sa kanya. Hindi patay ang batang iyon. Isang scan ng Ancient God Black Heaven's Divine Sense ang nagsabi sa kanya na may mali. Sa pag-atake niyang iyon, sigurado siyang papatayin niya si Francis. Gayunpaman, ang resulta ay gumamit si Francis ng ilang uri ng pamamaraan upang harangan ito at pagkatapos ay tumakas. Samantala, pagkatapos gamitin ng limang kulay na palasyo para harangan ang pag-atake ng Ancient God Black Heaven, nagsimulang paulit-ulit na gamitin ni Francis ang instant movement habang nakasuot ng space-time robe. Sa likod niya, ang dalawang True Gods of Violet Nighthall ay mas mahina sa space intent kumpara kay Francis at wala rin silang kayamanan tulad ng space-time robe, kaya unti-unti silang nawala sa kanyang landas. Swish! Ang kalawakan ay umaalo na parang ibabaw ng tubig habang si Francis ay tumalon. Mukhang masyado akong naging pabaya. Hindi ko akalain na tatanggi ang Violet Nighthall na sumuko, pero kailangan kong pasalamatan sila sa pagtulong sa akin na pangalagaan ang Ancient Soul Hall. Sa malungkot na mukha, si Francis ay patuloy na tumakas. Habang tumatakas siya, ipinadala niya ang kanyang isip sa kanyang interspatial dimension at kinuha ang God Sealing Stone upang sugpuin ang Ancient God Seal. 1237. Matapos hindi inaasahang makatakas si Francis mula sa pag-atake ng Ancient God Black Heaven, nagsimulang makipag-usap ang dalawang sinaunang Diyos sa isa't isa. Agad nilang naintindihan ang lahat. Masyado akong impulsive. Ang Ancient God Night Dragon ay medyo humihingi ng tawad dahil siya ang unang umatake. Kaya, ang batang ito ay nagnakaw din ng isang bagay mula sa Ancient Soul Hall, patuloy ng Ancient God Night Dragon. Siyempre, hindi siya naniniwala sa paliwanag ng Ancient God Black Heaven. Si Francis ay isang quasi-god lamang, kaya paano niya nagawang ninakaw ang isang bagay na pagmamay-ari ng Ancient Soul Hall mula sa zone kung saan ito naninirahan at pagkatapos ay nakarating hanggang sa gulong zone. Ngunit kailangan lang malaman ng Ancient God Night Dragon na ang Ancient God Black Heaven ay hindi hinahangad ang limang kulay na malakristal na palasyo para masiyahan. Hindi maganda. Nakatakas ang brat na iyon. Nakatanggap ang Ancient God Night Dragon ng mensahe mula sa dalawang True Gods of Violet Nighthall at agad na medyo nagalit. Talagang nagawa ni Francis na itapon ang dalawang rank 5 True Gods na dinala niya. Thwish! Thwish! Agad na umalis ang dalawang sinaunang Diyos gamit ang instant movement. Good sir, be at ease. Mayroon akong espesyal na ginawang instrumento sa paghahanap. At alam ko kung saan pupunta ang batang iyon. Ang sinaunang God Night Dragon ay nagbigay ng isang marahas na tawa. Pagkatapos gumamit ng instant movement para tumakas sandali, agad na nagbago ng direksyon si Francis. Ang mga sinaunang Diyos ay may napakalawak na divine sense, at ang Ancient God Night Dragon ay mayroon ding instrumento sa paghahanap sa kanya. Kung bumiyahe sila sa halos parehong direksyon ng Francis, mabilis silang makakahabol. Patuloy na ginamit ni Francis ang instant movement para tumakas. Sa tuwing maaabot niya ang kanyang limitasyon, ipapagamit niya kay Hana ang kanyang Eye of Life para tulungan siyang makabangon. Pagkatapos ng isang buong araw, pinili ni Francis na magpahinga ng kaunti. Mga sinaunang Diyos. Darating ang araw na dudurugin ko kayo sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga mata ni Francis ay nag-alab sa determinasyon habang siya ay nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang lakas ay kasalukuyang maihahambing sa pinakamalakas na kababalaghan ng gulong zone, Quasi-God Heaven Swallower.
Kung ang Heaven Swallower ay may kumpiyansa na maging isang rank 4 True God sa isang pagkakataon, ganoon din si Francis. Hanggat maaabot niya ang ika-4 na ranggo sa isang lakad, ang kanyang landas tungo sa pagiging isang sinaunang Diyos ay magiging napakalinaw, at magagawa niyang lakbayin ang landas na ito hanggang sa tuktok ng mga sinaunang Diyos. Kaya, tiwala si Francis na, hanggat nakaligtas siya, kaya niyang hugasan ang sarili sa lahat ng kahihiyang ito. Tiyak na magagawa mo ito. Isang ripple ang dumaan sa malinaw na mga mata ni Hannah habang patuloy niyang tinutulungan si Francis na makabangon. Si Hannah ay hindi pa nakakita ng isang taong kasing talino ni Francis. Nasaksihan niya si Francis na gumawa ng maraming himala at tiwala siya na magagawa rin niya ang ganoong gawa. Matapos gumaling sa kanyang pinakamataas na kalagayan, nagpatuloy si Francis sa kanyang paglalakbay. Binago niya ang kanyang ruta at mas naging maingat sa daan. Para nasagasaan ng Ancient God Night Dragon si Francis, malinaw na alam niya kung saan gustong pumunta ni Francis. Hindi tanga si Francis, kaya inayos niya ang kanyang ruta para mabayaran ito. 25 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang Ziling Zone ay isa sa pinakamaunlad sa mga pangunahing zona sa Ancient Desolate Realm of Gods. Mayroong 4 na 5 star na paksayon sa zonang ito, bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang mga hindi nakatirang rehiyon ng Ziling Zone ay maaaring tahanan ng mga lubhang malupit na kapaligiran o inookupahan ng mga napakakapangyarihang Yao Gods. Sa hangganan ng Ziling Zone, ang mga sinaunang puno na may napakalaking laki ay pumailan lang sa kalangitan. Sa di kalayuan, ang walang patid na ulap ay tila mga dahon ng mga punong ito. Isang 6 na tao na koponan ang mabilis na nagpapatuloy sa madilim na kagubatan na ito. Lahat, mag-ingat. Maraming grupong dumadaan sa Ziling Zone ang natalo sa Heaven Towering Forest na ito. Isang matanda na nakasuot ng kulay abo na may hawak na isang madilim na lilang singsing sa kanyang kamay ang nangunguna sa daan. Ang kanyang buhok ay pinaghalong madilim na pula at kulay abo, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng medyo halatang violet na kaliskis. Manam. Tumango naman ang ibang miyembro ng grupo. Sa pangkat na ito ng 6, ang nakaabo na elder ay isang rank 4 True God, 2 maskuladong lalaki ang rank 3 True Gods, at ang 3 pang kabataan ay Quasi Gods. Uncle He, sa iyong Dark Soul Ring, anong mga panganib ang maaari nating harapin? Humajejek ang isang batang babae na nakasuot ng pula. Ang iba pang mga tao sa grupo ay nagtawanan kasama niya ngunit walang sinabi. Tumango si Uncle. Ang divine artifact na kilala bilang Dark Soul Ring ay nagpalakas ng distansya na maaaring ilakbay ng kanyang divine sense habang tinatago rin ito. Ito ay isa sa mga hindi pangkaraniwang banal na artifact na ginagamit para sa survey at scouting. Ngunit walang mga ganap. Maliban sa 10,000 ancient races, mayroon ding napakaraming nakakatakot na Yao Gods na may malalakas na kasanayan. Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Uncle He. Huminto ang buong team. Brer room. Unti-unting tumindi ang napakalaking dagandong. 10,000 li ang layo mula sa pangkat na ito ng 6, 4 na numero ang mabilis na sumusulong. Isa ay itim at 3 ay violet. Ito ay sina Ancient God Black Heaven at Ancient God Night Dragon. Ang mundo ay gumuho habang ang 4 ay dumaan, at lahat ng mga hadlang sa kanilang daan ay nadoroj. Umalangaw-ngaw ang Heaven Towering Forest sa gulat na sigaw ng mga Yao Beast. Ang buong sinaunang kagubatan ay nagsimulang umalangaw-ngaw sa walang katapusang dagandong at pagyanig. Bakit papunta sa Ziling Zone ang brat na iyon? Tanong ng Ancient God Black Heaven. Narinig ko na ito ay upang ihatid ang mata ng buhay. Malamang na gusto niyang gamitin ang mata ng buhay para sumali sa isang malaking pangkat. Ang Ancient God Night Dragon ay hindi masyadong malinaw sa paksang ito, kaya maaari lamang siyang mag-isip. Swish! Ang grupo ng 4 ay tumusok sa Heaven Towering Forest na parang matalas na espada, na sinisira ang lahat ng bagay sa kanilang paraan. Sa di kalayuan, ang pangkat ng 6 ay na-freeze sa gulat. Mayroong 2 sinaunang Diyos sa pangkat ng 4 na iyon. Huminga ng malalim si Tito habang nagkomento. Sinaunang Diyos. Ang mga kabataan sa grupo ay nanood ng may pagpipitagan.
Kung gusto nilang dumaan sa Heaven Towering Forest, kailangan nilang maging maingat sa buong paglalakbay. Gayunpaman, ang grupong ito ng sinaunang Diyos ay maaaring tumawid, lumipad ng buong lakas at hindi pinapansin ang lahat ng mga hadlang. Ituloy natin, deklara ni Uncle He nang makaalis ang dalawang sinaunang Diyos. Ngunit ang anim ay hindi masyadong nakakalayo bago sila nagsimulang bumagal. Sa isang lumulubog na ekspresyon, iniska ni Uncle He ang lugar sa unahan gamit ang kanyang divine sense. Hindi maganda. Dumaan ang dalawang sinaunang Diyos sa lugar na ito at itinapon sa kaguluhan ang mga Yao Beast ng Heaven Towering Forest. Ngumisi si Uncle. Paano naging ganito? Nanlamig ang mukha ng dalagang nakasuot ng pula, bakas ang takot sa maaliwalas nitong mga mata. Kaboom! Ang mga mabangis at walang awa na aura ay unti-unting umagos mula sa kanilang paligid. Back up! Magpatuloy tayo kapag nakaayos na ang mga Yao Beast, agad na utos ni Uncle He. Sa kanilang kasalukuyang estado ng alarma, ang mga Yao Beast ng Heaven Towering Forest ay mas marahas. Kung ang grupong ito ay walang ingat na sumulong, sila ay magkakaroon ng walang katapusang panganib. Ang koponan ay nagsiksikan, kasama ang tatlong quasi-gods sa gitna habang ang tatlong true gods ay nabuo sa paligid nila, at nagsimulang umatras. Sa sandaling ito, maraming masasamang figure ang lumitaw sa mga ulap na nakasabit sa madilim at primordial na kagubatan na ito. Ewo! Isang napakalaking golden lion vulture na nababalot ng gininto ang bagyo ng hangin ang unang sumalakay. Si Uncle He stepped forward, laslas pababa gamit ang isang madilim na pulang espada na nagpakawala ng mga baluktot na alon ng apoy. Ngunit sa parehong sandaling ito, mas maraming Yao Beast ang pumasok mula sa ibang direksyon. Ang mga Yao Beast na ito ay ranggo ng tatlong Yao Gods. One-on-one, hindi sila tugma ni Uncle He, pero nasa kanila ang mga numero. Boom! Bang! Bumagsak! Ang pangkat ng anim ay nalabanan ang Yao Beast Head habang mabilis silang umatras. Ngunit sa sandaling ito, ibinaling ni Uncle He ang kanyang mga mata sa isang tiyak na lugar sa mga ulap. Nagsimulang kumulo ang mga ulap, at isang napakalaking itim na silweta ang bumaril na parang kidlat. Hindi maganda. Isa itong rank 4 Yao God ang Flash Eagle. Uncle He showed red. Hanggat hindi lilito ang isang rank 4 Yao God, kaya niyang patatagin ang sitwasyon, ngunit ngayon, wala siyang pagkakataong manalo. Agad na ginamit ng pangkat ng anim ang kanilang mga trompeta, pinipigilan ang maraming Yao Gods habang nagpahinga sila para dito. Pagkalipas ng 2 buwan, 2 figure ang lumitaw sa Heaven Towering Forest sa tabi ng hangganan ng Ziling Zone. Nandito na tayo sa wakas. Ang Ziling Zone. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang. Pagkaraan ng 25 taon, sa wakas ay nakatawid na siya sa 3 zone at nakarating sa Ziling Zone. Ito ang pinakamahabang paglalakbay na ginawa ni Francis. Malinaw na binalangkas ang malamig at gwapong mukha ni Francis, na tila mas matatag siya. Ang kanyang malalalim na mata ay tahanan ng isang nakatagong talas. Bakit mo gustong pumunta sa Ziling Zone? Nakangiting tanong ni Hana. Masyadong maraming naranasan ang dalawa sa paglalakbay na ito, at unti-unti silang naging malapit. Para makahanap ng isang tao. Nakatingin si Francis sa malayo. Hindi niya akalain na ang Ancient Desolate Realm of Gods ay magiging napakalaki kaya ang paghahanap ng isang solong tao ay napakahirap. Napakaraming oras na ang lumipas. Kumusta na kaya si Angelica ngayon? Oh! Nakita ni Hana ang isang pahiwatig ng lambot sa mga mata ni Francis, at sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo. Sa sandaling ito, biglang lumiko ang tingin ni Francis sa kanan. Bumagal din si Hana na parang may narinig. Good sir, iligtas mo kami. Isang mensahe ng kaluluwa ang bumaril kay Francis. Tara na. Tumawag si Francis habang lumilipad siya. Wala siyang alam tungkol sa Ziling Zone, kahit isang maliit na piraso ng mapa. Kaya, walang mas mahusay kaysa sa pag-save ng isang tao at pangangalap ng kaunting impormasyon bilang kapalit. Binati siya nang makita ang isang maliit na pangkat ng anim, lahat ay lubhang nasugatan, napapaligiran ng 10 Yao Gods. 2 quasi-gods.
Ang dalawang matipunong lalaki sa pangkat na ito ay iniskan sina Francis at Hannah ng ilang sandali bago bumantong hininga. Little brother, umalis ka na. Mayroong rank 4 Yao God at 4 na rank 3 Yao Gods dito. Hindi mo kami matutulungan. Nakakunot na kilay na sabi ni Elder. Naramdaman lang niya na may dumadaan sa malapit gamit ang Dark Soul Ring, kaya humingi siya ng tulong sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dalawa lang itong quasi-gods. Ang iba pang mga tao sa grupo ay tumingin kay Francis, ang kanilang kagalakan ay nalulusaw sa kalungkutan. 2 buwan na silang hinabol ng mga Yao God na ito. Sa pamamagitan ng patuloy na mga labanang ito, unti-unti silang napapalibutan. Kung hindi sila naghahanda, sana ay namatay na sila. Ilang sandali lang ang nakalipas, naniwala sila na naligtas sila, ngunit pagkatapos ay natuklasan nila na 2 quasi-gods lang pala ang dumadaan. Sumulyap si Francis kay Elder He at pagkatapos ay lumipad pasulong. Manem. Lalapit pa rin siya. Nagpakamatay ba siya? Gulat na sabi ng babaeng nakapulang damit. Sa oras na ito, natuklasan ng ilang Yao God si Francis at ang kanilang mga tingin ay naging masama. Mukhang suicidal talaga siya. Maliban kung siya ay may lakas ng isang rank 3 quasi-god, wala siyang maitutulong dito. Sabi ng isa sa rank 3 true god sa team. Naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling ito, ang isa sa rank 3 Yao Gods na nakapalibot sa pangkat na ito ng 6 ay bumangga kay Francis. Nakita na ng 6 si Francis na nagkawatak-watek. Tinitigan ni Francis ang rank 3 na tunay na Diyos na ito, at ang kanyang mga mata ay biglang sumabog sa nagyayelong at madilim na liwanag. Boom! Hiss! Ang kanang braso ni Francis ay kumikislap na may 5 kulay na kidlat habang itinutulak niya pasulong ang kanyang palad. Ito ay isang napakalaking palad ng 5 kulay na kidlat, halos mabulag sa ningning nito. Ang rank 3 na Yao God ay bumangga sa palad ng liwanag na ito. Ewo! Ang rank 3 na Yao God ay nagbigay ng isang kaawa-awang sigaw. Ang lahat ng enerhiya ng 5 elemento at enerhiya ng wind lightning sa loob ng palad na ito ay nakaapekto sa ikatlong ranggo na Yao God na ito. Nang mawala ang liwanag, ang sunog na bangkay ng rank 3 na Yao God ay bumagsak sa lupa. 12:38. Ang ekspresyon ni Francis ay hindi nababagabag sa kanyang nagawang pagpatay sa isang rank 3 Yao God gamit ang isang palad. Siya ay gumugol ng huling 25 taon na patuloy na gumagalaw, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hinayaan niya ang kanyang paglilinang na mahuli. Bilang karagdagan, sa loob ng space-time robe dimension, ang 10 araw na ginugol sa paglilinang ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Naabot na ni Francis ang rurok ng 11 na antas ng 5 elemental wind lightning technique. Ang palad na iyon ngayon ay perpektong pinagsama sa banal na kapangyarihan ng 5 elemental wind lightning. Ang perpektong pinagsama-samang 5 elements divine power na ito ay hindi lang isang bagay na kayang labanan ng isang rank 3 Yao God. Bilang karagdagan, si Francis ay nasa bingit na ng pagpasok sa 12 antas ng 5 elemental wind lightning technique. Sa malapit, ang 9 na Yao Gods na akmang seisulake sa grupo ng 6 ay biglang tumigil. Ang elder ng team na stared in shock kay Francis, at pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Hannah. Alam na niya ngayon na nagkamali siya sa paghatol. Ang matipunong lalaking iyon na nagsabi na si Francis ay magiging walang silbi kung hindi siya isang rank 3 quasi-god ay tinamaan ng hindi paniniwala, at ang kanyang bibig ay nakabuka. Lumilitaw na si Francis ay hindi lamang isang rank 3 quasi-god. Tinakpin ng babaeng nakapula ang kanyang bibig gamit ang isang maliit at malambot na kamay, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Siya ay itinuturing na isang quasi-god na henyo sa kanyang lahi, ngunit siya ay parang alitap-tap lamang sa harap ng maliwanag na buwan na si Francis. Tao, ang lugar na ito ay walang kinalaman sa iyo. Huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Tinitigan ng rank 4 Yao God Flash Eagle si Francis na may malamig at brutal na mga mata habang nagbabala ito. Sa Yao God na ito, mukhang mas malakas pa si Francis kaysa sa pangkat ng 6 na rank 4 True God. Good sir, iligtas mo kami at ang aming Scarlet Stripe Race ay magbibigay sa iyo ng mabigat na pabuya. Elder siya ay muling nagsalita.
Ilang sandali ang nakalipas, pinayuhan niya si Francis na umalis, ngunit nagpasya pa rin si Francis na tumulong, kaya natitiyak niyang si Francis ay hindi isang taong pumikit sa mga desperado. Tumango si Francis bilang pagsang-ayon. Ang bawat isa sa pangkat ng anim ay agad na nagpahayag ng kagalakan. Nagbiro lang sila kamakailan na hindi alam ni Francis ang kanyang sariling lakas, ngunit handa pa rin silang tulungan ni Francis. Si Francis ay mas malakas kaysa sa isang rank 3 quasi-god, kaya sa tulong niya, tiyak na nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Kayong tatlo, hawakan mo ang taong iyon. Agad na umorder ang rank 4 Yao God Flash Eagle ng tatlong Yao God sa tabi nito. Whoosh! 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 Ang tatlong ranggo ng tatlong Yao God na ito ay kinasuhan kay Francis. Ang natitirang anim na Yao Gods ay inilagay ang lahat ng kanilang lakas sa pag-atake sa anim na miyembro ng Scarlet Stripe Race. Ang pangkat ng Scarlet Stripe Race ay parehong nasugatan at napagod, kaya hanggat kayang pangalagaan ng mga Yao God na ito ang anim na ito, wala silang dapat ikatakot sa kakaibang taong may gintong buhok na iyon. Tatlong ranggo ng tatlong Yao Gods. Ilang tao sa grupong Scarlet Stripe Race ang nagsimulang mag-alala para kay Francis. Huwag kang mag-alala. May kasama pa siya. Agad na sabi ni Uncle. Ang mga salitang ito ay agad na nagpakalma sa mga miyembro ng kanyang koponan. Dahil napakalakas ni Francis, kung gayon ang magandang babae sa tabi niya ay tiyak na hindi mahina. Boom! Bang! Muling nag-alab ang labanan. Dahil nailigtas mula sa bingit ng kamatayan, inatake ng Scarlet Stripe Race ang Flash Eagle at ang iba pang Yao Gods ng may panibagong lakas. Mag-ingat! May kakaiba sa batang ito. Ang tatlong ranggo ng tatlong Yao God na nakapalibot kay Francis ay hindi bulag na sumingit. Ang eksena ng pagkamatay ng kanilang kasama ay malinaw pa rin sa kanilang isipan. Bukod dito, kailangan lang nilang tatlo na pigilan si Francis, hindi makipaglaban hanggang kamatayan sa kanya. Ngunit kahit na hindi sila maglakas loob na mag-strike, hindi iyon nangangahulugan na hindi gagawin ni Francis. Pop! Hiss! Nag-transform si Francis sa isang blur ng kidlat na lumapit sa isa sa tatlong Yao Gods. Napakabilis. Lumitaw si Francis sa harapan nito ng napakabilis kaya wala itong oras para mag-react. Boom! Hiss! Walang sabi-sabi, ikinaway ni Francis ang kanyang palad at pinakawalan ng isang higanteng sawa ng 5 kulay na kidlat sa ikatlong ranggo na Yao God na ito. Ang Yao God na ito ay napakabilis, ngunit ang pamamaraan ni Francis ay tila binabaliwala ang distansya at tila hindi maiiwasan. Lumipad pa atras ang rank 3 na Yao God na may sumigaw, isang malagim na paso sa katawan nito. Ibinaling ni Francis ang kanyang walang emosyong mga mata sa pangalawang Yao God. Sa nakalipas na 25 taon, ang kanyang space intent ay umabot sa level 4. Ang kanyang husay sa space intent ay sapat na ngayon upang mailapat niya ito sa kanyang mga diskarte sa paggalaw at pag-atake, na nagbibigay daan sa kanya na mahuli ang kanyang mga kalaban ng hindi nakabantay. Sa sandaling sinaktan ng husto ni Francis ang rank 3 na Yao God na ito, ang iba pang dalawang Yao God ay nagpaputok ng mga sarili nilang malalakas na atake. Dalawang claw lights na puno ng Yao Chi ang lumipad sa likod ni Francis. Ang dalawang mabangis na pag-atake na ito ay mukhang pira-piraso nila si Francis. Pop! Hiss! Ang katawan ni Francis ay kumaluskog sa kidlat, at sa isang boom, lumitaw siya ng ilang li palayo. Hindi man lang ako maaabutan ng iyong mga pag-atake, panunuya ni Francis sa dalawang Yao Gods. Napakabilis na ni Francis, at ngayon na pinagsama na niya ang kanyang bilis sa kanyang malalim na space intent, maaari niyang direktang iwasan ang pag-atake ng isang rank 3 True God. Anong mataas na antas ng space intent? Theo he watched this with sparkling eyes. Si Francis ay isa lamang quasi-god, ngunit naiintindihan na niya ang napakasalimuot na space intent. Bukod dito, tila naabot pa niya ang isang mas mataas na antas kaysa sa kanyang sarili. Ang tatlong quasi-gods ng Scarlet Stripe Race ay kitang-kitang nabigla sa komentong ito. Dalawa lang sa kanila ang halos hindi nakakaintindi ng fire intent, at ito ay dahil lamang sa kanilang mga bloodline. Hindi pa nila nahawakan ang mas malalim na space intent. Damn, ang brat na ito.
Nakikita ng Flash Eagle na si Francis ay magiging isang matinik na kalaban. Ito ay sanay sa light intent at space intent, ngunit hinuhusgahan nito na hindi ito tugma para kay Francis sa mga tuntunin ng bilis. Tapusin na natin ito ng mabilis. Matapos itapon ng dalawang rank 3 Yao Gods, si Francis ay diretsyong sumugod sa Yao Gods na nakapalibot sa Scarlet Stripe Race Team. Una, talunin itong rank 4 Yao God, walang emosyong deklara ni Francis. Nakiisa si Francis kay Uncle He upang marahas na salakayin ang Flash Eagle. Ang mga pag-atake ni Francis ay napuno ng space intent at iniwan ang Flash Eagle na walang matatakbuhan. Ang pisikal na katawan ng Flash Eagle ay medyo katamtaman, kaya pagkatapos na tamaan ng ilang beses ng 5 Elements Divine Power ni Francis, nagsimula itong maubusan ng lakas. Bilang karagdagan, naramdaman ng Flash Eagle na si Francis ay hindi man lang seryosong nakikipaglaban dito. Hindi siya kailanman gumamit ng anumang uri ng pinakamataas na kasanayan. Tara na. Pinatunog ng Flash Eagle ang retreat at umatras. Nang mawala ang rank 4 Flash Eagle, ang natitirang mga Yao Gods ay makaka-atres lamang. Nang wala na ang mga Yao Gods, ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay bumagsak sa lupa. Kung tutuusin, 2 buwan na silang nakapaligid at pagod na pagod sa katawan at isipan. Maraming salamat, good sir, para sa iyong tulong. Mayroon ba kaming maitutulong sa iyo? Gagawin ng Scarlet Stripe Race ang anumang bagay sa kanyang kapangyarihan. Nakangiting sabi ni Uncle. Tama. Kuya, bakit ka pumunta sa Zilling Zone? Agad na umakyat ang babaeng nakasuot ng pula, tinitigin si Francis na puno ng pagtataka. Si Francis ay mukhang hindi pa masyadong matanda, ngunit ang kanyang lakas ay sadyang nakapagtataka, at naintindihan pa niya ang space intent. Little she, tumahimik ka. Tumahol agad si Uncle. Si Francis ay may higit na lakas kaysa sa isang ordinaryong rango na 3 quasi-god. Talagang henyo siya ng ilang peak 4-star faction o kahit na 5-star faction, hindi isang bagay na maihahambing sa Scarlet Stripe Race. Para kay Jessie na direktang magtanong tungkol sa kanyang layunin ay masyadong padalos-dalos. Tinakpin ni Jessie ang kanyang bibig at hindi na nagsalita pa. Pumunta ako sa Zilling Zone para maghanap ng doktor, diretsyong sabi ni Francis. Ang Francis duo ay dumating sa Zilling Zone nang walang anumang mapa o mga kakilala. Gayunpaman, ang Spirit Grass Gate ni Hana ay nagpadala ng isang disipulong napakatalino sa medicine daw sa Zilling Zone ilang 10,000 taon na ang nakalilipas. Kung mahahanap nila ang senior ni Hana, magiging mas simple ang lahat. Nagkataon lang. Pupunta rin tayo sa Zilling Zone para maghanap ng doktor. Bago pa makapagsalita si Uncle He, masayang nagboluntaryo ang babaeng nakasuot ng pula ang impormasyong ito. Sa karagdagang pagtatanong, naunawaan ng Scarlet Stripe Race na walang ideya si Francis kung nasaan ang doktor na ito o kung saang pangkat sila nakatira. Kami ay patungo sa isang paksayon na nagbibigay diin sa medicine daw. Maaari kayong dalawa na maglakbay sa amin sa Universal Salvation Hall. Maaaring may isang tao doon na nakakakilala sa doktor na iyong hinahanap. Nag-isip si Uncle ng ilang saglit bago nag-propose. Si Francis ay nagtataglay ng abnormal na lakas at may walang limitasyong potensyal. Para sa kapakanan ng pakikipagkaibigan sa kanya, gusto ni Uncle He na tumulong 6 ng kanyang makakaya. Okay. Pinag-isipan ito ni Francis ng ilang sandali bago pumayag. Sila ay ganap na hindi pamilyar sa Zilling Zone, at kahit na gusto nilang hanapin ang senior ni Hana, wala silang ideya kung saan magsisimula. Kung ang senior ni Hana ay nakikihalubilo sa iba, malamang na napakadaling mahanap kung nasaan sila sa pamamagitan ng ibang mga doktor. Pagkatapos, sumali si Francis sa Scarlet Stripe Race Team at umalis. Big bro, kasing lakas mo ba itong napakarilag na nakatatandang kapatid na babae? Humajejek si Jessie. Panay ang sulyap niya kay Hana sa buong paglalakbay. Si Jessie ang numero 1 kagandahan ng Scarlet Stripe Race, ngunit sa tuwing titingin siya kay Hana, pakiramdam niya ay kulang ang mga tinging iyon na ipinagmamalaki niya. Ang mga lalaki sa grupo ay patuloy ding sumusulyap kay Hana, isang nakakaakit na tingin sa kanilang mga mata.
Sa desperadong labanang iyon, wala na silang panahon para pakialaman si Hana, ngunit ngayong wala na sila sa panganib, nagsimula na silang tunay na maranasan ang kagandahan ni Hana. Hindi kumibo si Hana, ngunit nagpakita siya ng kamangha-manghang alindog, at sa pagtayo pa lang sa tabi niya, ang isang tao ay nakakaramdam na ng pahinga at ang kanilang mga sugat ay mas mabilis na gumaling. Hindi ako sanay sa pakikipaglaban, ngunit may alam akong ilang healing arts, deklara ni Hana. Agad na lumiwanag ang mga mata ng mga miyembro ng koponan. Ang mga doktor ay isang napaka-indimand na karera sa Ancient Desolate Realm of Gods, dahil ang mga salungatan sa lahat ng laki ay napakadala sa pagitan ng maraming paksayon. Ang Scarlet Stripe Race ay nagtungo sa Xilin Zone upang humingi ng gamot at paggamot para sa isa sa mga eksperto nitong lubhang nasugatan. Miss Han, kung hindi mo iniisip, pakisuri ang aking mga sugat, ngumiti ang isa sa mga matipunong lalaki at sinabi. Ipinahiwatig din ng iba pang mga miyembro ng koponan ang kanilang pagnanais na tretuhin sila ni Hana. Ang kanilang mga pinsala ay napakalubha, at ang katotohanan na ang napakagandang Hana ay isang doktor ay nagbigay sa kanila ng isang perpektong paksa ng pag-uusap. Hindi sila iniwasan ni Hana. Tumulong siya upang tingnan ang kanilang mga sugat, binigyan sila ng ilang gamot, at gumamit ng mga pamamaraan upang gamutin ang kanilang mga sugat. Siya ay pinalaki sa Spirit Grass Gate, kaya kahit na hindi ginagamit ang Eye of Life, medyo kaya niyang gamutin ang ilang mga pinsala. Si Miss Han ay nagtataglay ng napakahusay na healing arts. Maaari ka bang maging isang doktor mula sa ilang pangkat ng medicine daw? Hindi napigilan ng mga lalaking ito ang labis na papuri sa kanya. Ginawa ito ng Eye of Life ni Hana na ang kanyang mga paggamot ay mas epektibo kaysa karaniwan, kaya ang kanyang healing arts ay talagang napakahusay. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay patuloy na masigasig na nakikipag-usap kina Francis at Hana sa paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, naniniwala sila na si Francis ay isang malakas na eksperto na may walang limitasyong potensyal habang si Hana ay isang hindi kapani-paniwalang doktor at walang katulad na kagandahan na tiyak na magiging sikat na doktor sa hinaharap. Mabilis na dumaan ang grupo sa Heaven Towering Forest. Ang pangkat ng Scarlet Stripe Race ay inatake lamang ng mga Yao Beast dahil dalawang sinaunang Diyos ang nagpagalit sa mga Yao Beast ng kagubatan. Ngayong dumami na ang mga miyembro sa kanilang team, hindi man lang sila nang ahas na abalahin sila ng mga Yao Beast. Dalawang sinaunang Diyos. Si Francis ay namangha. Ang mga sinaunang Diyos ay napakabihirang, at si Francis ay walang nakilalang mga sinaunang Diyos maliban sa mga humahabol sa kanya, ngunit ang Scarlet Stripe Race ay nakatagpo ng dalawang sinaunang Diyos. Dahil dito ay napatigil si Francis at nag-isip. 1239. Ang Universal Salvation Hall ay isang 4.5 star na paksayon sa panlabas na gilid ng Xilin Zone. Ang katotohanan na ang mga doktor ang may kapangyarihan sa Universal Salvation Hall ay nangangahulugan na ang paksayon na ito ay may kakaiba at iginagalang na katayuan. Ang mga nakapaligid na paksayon ay lahat ay may mga tao na humingi ng paggamot mula sa Universal Salvation Hall. Ang ilan sa mga masikat na doktor ng Universal Salvation Hall ay gumamot pa ng mga tao sa matataas na antas ng pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin. Kaya, kahit na ang malalaki at maliliit na paksayon sa lugar ay lahat ay mag-aaway sa isa't isa dahil sa mga mapagkukunan, sa pangkalahatan ay iiwan nila ang Universal Salvation Hall ng hindi nababagabag. Sa kalaunan, dumating si Francis at ang Scarlet Stripe Race team sa Medicine Dao faction na ito. Ang Universal Salvation Hall ay matatagpuan sa base ng isang talampas. Ito ay isang magandang rehiyon ng mga berdeng burol at malinaw na tubig na puno ng lahat ng uri ng kamangha-manghang at kakaibang pabango. Nakarating na rin kami sa wakas. Bakas ang tuwa sa mukha ni Uncle He. Sa paglalakbay, nalaman ni Francis na ang patriarch ng Scarlet Stripe Race ay dumaranas ng kakaibang lason na nangangailangan ng ilang espesyal na paraan para sugpuin. Dahil dito, hindi siya makaalis. Ang Scarlet Stripe Race ay nasa perimeter ng zone na nasa hangganan ng Xilin Zone, kaya hindi ito masyadong malayo sa Universal Salvation Hall. Kaya, ipinadala ng Scarlet Stripe Race ang pangkat na ito upang humingi ng doktor mula sa Universal Salvation Hall.
Sa labas ng Universal Salvation Hall, ang mga gwardya ay nag-iinspeksyon at nagtatanong sa mga bisita. Ito ang lahat ng mga tao na nagmula sa mga kalapit na lugar upang kumonsulta sa doktor o humingi ng gamot. Pumunta ang grupo ni Francis sa likod ng napakahabang pila. Hindi ko akalain na ang isang grupo ng mga doktor ay maaari ding lumikha ng isang paksayon. Napangiti si Francis sa sarili habang nakatingin sa maningning na Universal Salvation Hall. Sa pananaw ni Francis, ang pangunahing dahilan ay malamang na ang ancient desolate realm of gods ay masyadong hindi mapakali at ang mga digmaan sa pagitan ng mga paksayon sa ilalim ng Peak 4 Star factions ay masyadong karaniwan. Kung ikukumpara sa Continent Zone, ang isang mabigat na doktor ay higit na kapaki-pakinabang sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nagtagal ay turn na ng grupo ni Francis. Ano ang pinunta ninyong lahat dito? Hinarang sila ng 3 gwardya. Ang 3 gwardya na ito ay mga demigod lamang, ngunit hindi sila nagpakita ng takot habang kino-question nila ang mga tunay na Diyos tulad ni Uncle He. Kami ay mula sa Scarlet Stripe Race at pumunta upang humingi ng doktor mula sa Universal Salvation Hall. Kilala kami ni Elder Chen ng outer sect ng Universal Salvation Hall, agad na sabi ni Uncle He. Kumuha ng message token ang isa sa mga guard at nakipag-usap sa kanyang supervisor sa hall. Matapos makumpirma na maayos na ang lahat, pinapasok ng mga gwardya ang grupo. Pumasok ang grupo ni Francis sa Universal Salvation Hall at nakilala ang Elder Chen na binanggit ni Uncle He. Agad na ipinaliwanag ni Uncle He ang sitwasyon ng Patriarch kay Elder Chen. Ang iyong Patriarch ay natamo ng Morning Soul Flame Poison. Ang laso na ito ay mapapagaling lamang ng mga maimpluwensyang doktor ng panloob na sekta. Ngumisi si Elder Chen. Ang mga tao mula sa Scarlet Stripe Race ay hindi maganda ang hitsura. Batay sa sinabi ni Elder Chen, kailangan nilang mag-imbite ng pinakamataas na doktor ng rank 5 o mas mahusay mula sa Universal Salvation Hall, at ang doktor na ito ay kailangang maglakbay sa kanilang lahi para personal na gamutin ang kanilang patriarch. Ang presyo para sa paggamit ng naturang doktor ay napakalaki, at ang mga mapagkukunan na kakailanganin nila para sa paggamot ay bahagi ng kanilang bayad. Bukod dito, kakailanganin din nilang bayaran ang doktor para sa oras na kailangan upang maglakbay papunta at pabalik sa kanilang lahi. Ngunit walang magawa. Ito ay para sa kanilang patriarka, kung tutusin. Naghanda si Elder Chen na dalhin ang grupo sa panloob na sekta. Samantala, tinanong ni Francis si Elder Chen kung kilala niya ang nakatatanda ni Hannah, ngunit sinabi ni Elder Chen na hindi pa niya ito narinig. Sa referral ni Elder Chen, ang grupo ni Francis ay pumasok sa inner sect ng Universal Salvation Hall. Ang panloob na sekta ng Universal Salvation Hall ay isang maganda at liblib na lugar, at isang kamangha-manghang halimuyak ang naanod sa hangin. Lubhang komportable ang paghinga nito, at tila may kakaibang epekto sa pagpapagaling. Ang Scarlet Stripe Race ay maingat na nakatayo sa loob ng isang sinaunang pavilion. Umupo sa harap nila ang isang doktor na nakasuot ng puting damit. Pagkatapos lamang niyang humigop ng tsaa ay ibinaon niya ang kanyang mapagmataas at walang pakialam na tingin sa grupo. Ang pagluna sa isang lason ay nangangailangan ng 600 average na kalidad na God Crystals, kasama ang lahat ng mga materyales na ibinigay sa tabi mo. Bilang karagdagan, ang round trip ay magdadala sa akin ng hindi bababa sa 2 taon, kaya nangangailangan ako ng karagdagang 400 average na kalidad na God Crystals, walang pakialam na sabi ng doktor na nakasuot ng puti. Natigilan si Francis sa kanyang narinig. Kahit na hindi isinasaalang-alang ang halaga ng gamot mismo, ang Scarlet Stripe Race ay kailangan ng magbayad ng 1,000 average na kalidad na God Crystals, katumbas ng 100,000 mababang kalidad na God Crystals. Sa loob ng 1 buwan sa isang cultivation pagoda, kailangan lang magbayad ni Francis ng 100 mababang kalidad na God Crystal, ngunit ang pagpapagaling ng isang lason ay nangangailangan ng 100,000. Ito ay hindi maliit na halaga para sa isang pangkat na 4.5 bituin. Ngayong nasa Zilling Zone na ako, dapat ay isama ko si Fernan sa isang pangkat ng medicine daw, naisip ni Francis sa kanyang sarili. Sa isang paksayon lang na ganito ang medicine daw ni Fernan ay maaaring mabilis na tumanda at magagamit ni Francis.
Samantala, ang tatlong quasi-gods ng Scarlet Stripe Race ay natulala sa numerong ito kaya nawala ng focus ang kanilang mga mata. Si Uncle He at ang dalawang rank 3 True Gods ay may malungkot na tingin sa kanilang mga mata habang tahimik silang nakikinig. Bago dumating, tinansya ni Elder Chen na kailangan nilang magbayad ng 60,000 mababang kalidad na kristal ng Diyos, at ito ang presyong naisip nila. Gayunpaman, ang doktor na ito na nakasuot ng puting damit ay naniningil ng mas mataas na presyo. Dapat mong malaman na ang iyong patriarch ay isang sinaunang Diyos, kaya ang presyong ito ay medyo mura na. Nakita ng doktor ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha at nagbigay ng mapang-asar na tawa. Napakaraming beses na niyang nakita ang ganitong sitwasyon. Pag-isipan mo ito at pagkatapos ay bigyan mo ako ng iyong sagot. Itinapon ng doktor na may puting damit ang mga salitang ito at umalis. Good sir, please wait. Biglang nagsalita si Francis. Huminto ang doktor na dumaan lang kay Francis at ibinaling sa kanya ang kanyang mapagmataas na mata. Ngunit pagkatapos, ibinaling ng doktor ang kanyang mga mata kay Hana, at isang matalim na kislap ang dumaan sa kanila. Si Hana ay hindi lamang isang kagandahan sa lungsod, ang kanyang katawan ay nagpapakita rin ng purong sigla na nagpapahiwatig na siya ay isang pangunahing kandidato para sa paglilinang ng medicine daw. Ang doktor na nakasuot ng puting damit ay hindi pa nakakita ng isang taong nababagay sa paglilinang ng medicine daw bilang si Hana. Gusto kong magtanong kay Senior tungkol sa isang tao, sabi ni Francis. Hindi ito ang lugar para maghanap ng impormasyon. Binigyan ng doktor si Francis ng isang naiinip na sulyap at pagkatapos ay bumalik kay Hana. Sumimangot si Francis. Ang doktor na ito ay medyo hindi mabait. Hindi man lang niya papayagan si Francis na magtanong tungkol sa isang tao. Binibini, papayag ka bang manatili sa Universal Salvation Hall? Ang matandang ito ay kasalukuyang kulang sa isang disipulo. Kung gusto mo, maaari kitang gawing pangunahing disipulo ng Universal Salvation Hall. Ngumiti ang doktor na nakasuot ng puting damit kay Hana. Sigurado siya na napansin na ni Hana na siya ay isang kagalang-galang na doktor at tiwala siyang hindi siya matatanggihan. Ngunit sa kanyang pagtataka, binigyan ni Hana si Francis ng nagtatanong na tingin. Hindi, mayroon pa tayong ibang mga bagay, malamig na pagtanggi ni Francis. Si Hana ay may mata ng buhay. Paano siya mananatili sa isang pangkat na 4.5 bituin lamang? Bilang karagdagan, hindi maaaring gumamit si Francis ng 4.5 bituin na paksayon kahit isang pangkat ng medicine daw upang makipag-ugnayan sa espiritual na lahi. Nalaman ni Francis mula sa Scarlet Stripe Race team na ang spiritual race ay isang 5-star faction sa Ziling Zone. Ang bloodline ng spiritual race ni Angelica ay naging dahilan upang ang mga eksperto ng spiritual race ay personal na bumaba sa mas mababang mundo at ilayo siya, kaya madaling maisip ng isang tao ang kahalagahan ng spiritual race na inilagay kay Angelica. Hindi siya maaaring makilala ni Francis dahil lang sa gusto niya. Ang doktor na nakasuot ng puti ay agad na naging masama sa pagtanggi ni Francis. Young lady, pag-isipan mo pa. Ang Universal Salvation Hall ang pinakamalakas na 4.5 star faction sa lugar na ito. Kahit na ang ilang peak 4-star factions ay kailangang bigyan ng kaunting mukha ang Universal Salvation Hall. Hindi pinansin ng doktor na nakasuot ng puting damit si Francis at patuloy na hinihikayat si Hana. Let's go! Mahinahong sabi ni Francis, pagkatapos ay nagpaalam siya sa grupong Scarlet Stripe Race. Dumating lang si Francis sa 4.5 bituin na pangkat na ito sa pag-asang mahanap ang senior ni Hana sa pamamagitan ng mga doktor ng lugar na ito. Gayunpaman, mayroong maraming iba pang mga paraan ng paghahanap ng isang tao. Teka! Dapat siyang manatili. Pumikit ang doktor na nakasuot ng puting damit, ang presyon ng isang rank 5 True God ay agad na napuno ng silid. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay na-freeze sa gulat. Dinala nila sina Francis at Hana, hindi naisip na si Francis ay magkakaroon ng ganoong pag-aaway sa doktor na ito pagkatapos magpalitan ng ilang salita. Gayunpaman, ang lalaking ito ay parehong doktor at isang rank 5 True God, at ang lugar na ito ay Universal Salvation Hall, kaya hindi sila nang ahas na subukang pigilan siya.
Kumunat ang noo ni Francis habang ang kanyang mga mata ay sumabog sa malamig na liwanag. Sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, hindi siya natatakot sa isang rank 5 True God, at ito ay malinaw na hindi isang rank 5 True God na bihasa sa labanan. Gayunpaman, ang Universal Salvation Hall ay isang pangkat na 4.5 bituin, na nangangahulugang tiyak na mayroong sinaunang Diyos na namumuno dito. Bukod dito, ang Universal Salvation Hall ay mayroon ding napakataas na reputasyon. Kung si Francis ay nagudyok sa galit ng Universal Salvation Hall, siya rin ang magbubunsod ng galit ng lahat ng nakapaligid na paksayon. Kakapasok lang niya sa Zilling Zone, kaya talagang ayaw niyang magdulot ng ganoong gulo para sa kanyang sarili. Haha, kaya mo bang itago siya? Lumuwag ang mukha ni Francis habang malamig siyang tumawa. Sa tingin mo hindi siya kayang itago ng Universal Salvation Hall? Namula ang mukha ng doktor nang makita ang ekspresyon ni Francis. Isang quasi-god lang ang nangahas na magsalita sa kanya ng ganito. Iniisip na ngayon ng doktor na arestuhin ang dalawang ito at ipapatay si Francis habang dahan-dahan niyang kinukumbinsi si Hannah. Gayunpaman, narito pa rin ang grupo ng Scarlet Stripe Race, kaya kung gagawin niya ito, kailangan din niyang alagaan ang mga ito. Tumingin si Francis kay Hannah at tumango. Ang berdeng mga mata ni Hannah ay agad na nakatuon sa puting nakasuot na doktor. Ang kanyang mga mata ay biglang natabunan ng isang jade luster habang ang walang hanggan na life intent na enerhiya ay nagsimulang tumago sa paligid. Ang dalisay na life intent na ito ay nagpapahinga sa isipan ng lahat. Nadama nila ang kanilang dugo na dumadaloy ng mas mabilis sa kanilang mga ugat, at ang kanilang mga organo ay naging lubhang nakaka-relax at komportable. Parang ilang dekada na ang nadagdag sa buhay nila. Ang ilang dekada ng buhay ay wala sa True Gods, ngunit ito ay mga ripples lamang ng intent energy, kaya ang epektong ito ay medyo walang katotohanan. Gulat na tinitigan ng 6 na miyembro ng Scarlet Stripe Race si Hannah. Hindi nila alam na siya ay nagtataglay ng kakayahang ito. Gayunpaman, ang doktor na nakasuot ng puting damit ay mas natigilan, ang kanyang mga mata ay nakadilat habang nakatitig kay Hannah, ang kanyang hininga ay lumalago. Maraming makapangyarihang divine senses ang sumabog mula sa Universal Salvation Hall at nagsimulang suriin ang pavilion na ito. Nang mapansin ng mga may-ari ng divine senses na ito ang mga mata ni Hannah, agad silang tumayo at lumabas. Sa isang iglap, 2 rank 5 True Gods at isang rank 6 True God ang lumitaw sa loob ng pavilion. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay nanginginig sa takot. Wala silang ideya kung bakit napakaraming eksperto sa tunay na Diyos ang lumitaw sa lugar na ito. Good sir, ito ba ay isang tagapagmana ng Life God ay? Sa sandaling ito, mahinang bumulong ang rank 6 True God, na may buhok na maitim na berde, 2 sungay, at goatee. Ang mata ng buhay. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay nakatingin lahat kay Hannah at sa kanyang kumikinang na berdeng mga mata at napabuntong hininga. 1240. Napakahirap kilalanin ng isa sa 8 Great God Eyes o ang kanilang mga inapo maliban kung ang kanilang mga kakayahan ay sadyang ipinakita. Ito ang dahilan kung bakit walang nakakilala kay Hannah bilang isang inapo ng mata ng buhay hanggang sa sandaling ito. Matapos ay activate ang Eye of Life, nagpakita si Hannah na parang isang diyosa ng buhay na naghari sa lupaing ito. Ang maligo sa lumalagong sigla ng kanyang berdeng mga mata ay upang maranasan ang banal na pagiging perpekto. Si Kuya Han ay talagang inapo ng mata ng buhay. Nakabuka ang bibig ni Jessie habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may paggalang. Sa kanyang mga mata, ang mga inapo ng mga mata ng Diyos ay nagtataglay ng pinakamarangal na linya ng dugo sa lahat, na may hahambing sa mga linyang iyon ng nangungunang 50 lahi ng 10,000 sinaunang lahi. Sa sandaling ito, hindi na siya nang ahas na ikumpara ang sarili kay Hannah. Ito. Paano? Sa sobrang pagkabigla, nakalabas lang ng ilang salita ang doktor na nakasuot ng puting damit. Ang mga may mata ng buhay ay hindi na kailangan pang pag-aralan ng medicine daw. Maaari silang umasa sa kanilang mata lamang upang madaling gamutin ang iba't ibang mga pinsala at karamdaman. Sa sandaling nagsimula silang magsaliksik sa medicine daw, ang mga kakayahan ng kanilang Eye of Life ay maaabot ang kanilang pinakamataas na potensyal.
Ang isang doktor na may mata ng buhay ay walang alinlangan na magiging pinakamataas na pag-iral ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang Universal Salvation Hall ay maaaring ituring na 4.5 bituin na paksayon na may pinakamaraming katayuan sa lugar na ito, ngunit hindi ito tunay na maaaring humawak ng isang inapo ng mata ng buhay. Kapag nalaman ng mga pangunahing paksayon na ang Universal Salvation Hall ay may inapo ng Eye of Life, isasantabi nila ang lahat at aatakihin ang Universal Salvation Hall upang kunin ang inapo para sa kanilang sarili. Elder Shu. Malakas na tumahol ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall. Kinilig ang doktor na nakasuot ng puting damit. Good miss, itong Shu ay bulag. Mangyaring ituring ang lahat ng aking mga salita bilang isang biro at huwag isa puso ang mga ito. Ngumiti at yumuko ang doktor na nakasuot ng puti. Ang sino mang may mata ng buhay na pumasok sa isang malakas na paksayon ay tiyak na tatanggap ng buong suporta ng paksayon. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hihigit pa sa sino mang doktor ng Universal Salvation Hall. Natigilan ang mga miyembro ng pangkat ng Scarlet Stripe Race habang nakatitig sa kawalan ng puting damit na ito. Ang doktor na ito ng panloob na sekta na tumetrato sa kanila ng ganoong paghamak at pagmamataas ay ngayon ay yumuyuko at humihingi ng tawad kay Hana. Ang pagkakaibang ito sa pag-uugali ay napakalaki. Joke! Halos atakihin ni Elder Shu ang isang junior ngayon lang. Malamig na sabi ni Francis. Kung hindi niya sinabi kay Hana na ipakita ang mga kakayahan ng Eye of Life, maaaring inatake na sila ng Elder Shu na ito. Isang hindi pagkakaunawaan, lahat ng hindi pagkakaunawaan. Ang doktor ay nagbigay ng awkward na ngiti habang tahimik niyang minumura si Francis. Anong negosyo ang nagdala sa inyong dalawa dito? Nagsalita muli ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall. Malinaw na sinaktan ni Elder Shu ng Universal Salvation Hall ang dalawang kabataang ito. Kaya, ang Rank 6 True God na ito ay umaasa na, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang dalawa, maaari niyang makuha muli ang kanilang pabor. Narinig na ba ni Senior ang isang taong tinatawag na Yu Bingcheng? Na-deactivate ni Hana ang kanyang Eye of Life at nagtanong. Yu Bingcheng. Ang tinutukoy mo ba ay ang Elder Yu ng Life Origin Sect? Ang Rank 6 True God ay nag-isip ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata, at ang kanyang saloobin kay Hana ay naging mas mainit. Ang Life Origin Sect ay isa ring paksayon kung saan namumuno ang mga doktor, ngunit ito ay isang pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin na may malawak na reputasyon. Hindi ako sigurado. Pangalan lang ang alam ko. Umiling si Hana. Batay sa ugali ng Rank 6 True God na ito, si Yu Bingcheng ay isang napakakilalang tao. Walang emosyon ang mukha ni Francis. Ang isang pangalan ay isang bagay, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang taong ito ay ang hinahanap ni Hana. Pagkatapos, ayon sa kahilingan nina Francis at Hana, ang Rank 6 True God of Universal Salvation Hall ay nagpadala ng liham sa Elder Yu na ito ng Life Origin Sect. Ipinaliwanag ng sulat ang sitwasyon ni Hana. Kung itong Elder Yu ay talagang nakatatanda ni Hana, natural na gagawa siya ng naaangkop na pagsasaayos. Hanggang sa makatanggap sila ng tugon, pinili nina Francis at Hana na manatili sa bulwagan. Sa isang tiyak na araw, naghanda ang 6 na miyembro ng Scarlet Stripe Race na umuwi. Talagang pinuproblema namin si Brother Hanford sa pagkakataong ito. Ni hindi maipahayag ng Scarlet Stripe Race ang limitasyon ng pasasalamat nito. Ang mga miyembro ng Scarlet Stripe Race ay may pasasalamat sa kanilang mga mukha habang sila ay nagpaalam kina Francis at Hana. Kasama nilang naglalakbay ang doktor na iyon ng Universal Salvation Hall na may puting damit. Sa ilalim ng kahilingan ng Universal Salvation Hall, naglalakbay siya sa Scarlet Stripe Race upang gamutin ang lason ng patriarch nito ng walang bayad. Palm Brother Hanford, Kuya Han. Ikinaway ni Jesse ang kanyang mga kamay sa pares bilang palm. Umalis ang doktor na nakasuot ng puting damit kasama ang pangkat ng Scarlet Stripe Race, may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Maghintay tayo. Makakakuha tayo ng ilang balita sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito kay Hana, bumalik si Francis sa sarili niyang silid. Swish!
Kinuha ni Francis ang spacetime robe at pumasok sa dimensyon nito. Sa loob, hindi pa rin nagagambala at hindi gumagalaw ang itlog ng maliit na magnanakaw na pusa. Guru. Magalang na tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon. Ginugol ni Francis ang karamihan sa nakalipas na 25 taon sa kalsada habang ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumugol ng 250 taon sa paglilinang sa spacetime robe. Ang cultivation nito ay nakabawi sa isang rank 5 True God, isang ranggo lang ang layo mula sa prime nito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay gumamit ng maraming intent crystal sa paglalakbay na ito, at ang fire intent nito ay mas malakas pa ng kaunti kaysa sa pinakamataas nito. Sa ibang lugar, naglilinang pa rin si Winford. Malamig ang kanyang mukha habang ang kanyang mga mata ay makasalanan at nakakatakot. Si Fernan ay nagbabasa ng mga libro, nagpakilala ng mga gamot, at nag-aaral ng pharmacology. Responsable si Wilfred sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo sa Ancient Dream Realm at pagbibigay ng cultivation resources para sa lahat. Pumunta si Francis sa lugar na karaniwan niyang nililinang at pinaupo ang sarili na naka-cross-legged sa lupa. Swish! Dalawang transparent na kristal ang lumutang sa harap ni Francis, pareho silang kumakalusko sa kidlat. Ito ang Lightning God Crystals na ibinigay sa kanya ni Xin Wuheng. Ang kanilang pangangailangan sa paglilinang ay nangangahulugan na si Francis ay nagtapos sa pagdoble ng marami sa kanila. Ang ika-12 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lighting power na naglalaman ng Tribulation Lightning Intent sa 5 Elements Divine Power, mapapalaki ng isa ang mapanirang lakas nito. Inilibot ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at sinimulang i-absorb ang Tribulation Lightning Energy ng Lightning God Crystal sa kanyang Divine Power Vortex. Ang 12th level din ang huling level. Kapag natapos na niya itong linangin, matatapos na sana niya ang pamamaraang ito. Ang sandaling iyon ay ang sandali kung saan nagtagumpay si Francis at naging isang tunay na Diyos. Swish! Habang nililinang ni Francis ang 5 Elements Tribulation Lightning Divine Power, ginamit niya ang kanyang Divine Power at ang Tribulation Lightning Energy para pasiglahin ang kanyang Sacred Lightning Body. Ang Sacred Lightning Body ay may mas kaunting antas. Si Francis ay nasa tuktok ng ika-7 antas at isang hakbang na lang mula sa ganap na pagkumpleto. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay napakahirap. Mahihirapang initin ang kanyang katawan ng normal na enerhiya ng Tribulation Lightning. Pagkalipas ng 5 araw, isang mensahe ang ipinadala sa Universal Salvation Hall. Si Elder Yu ng Life Origin Sect ay tunay na nakatatanda ni Hana. Hindi ko akalain na kilala talaga ninyong dalawa si Elder Yu ng Life Origin Sect. Kung ganito, tiyak na tatanggap si Miss Han ng malaking suporta mula sa Life Origin Sect at makakaasa siya sa magandang kinabukasan. Nakangiting sabi ng Rank 6 True God of Universal Salvation Hall. Kahit na ang Ancient God Expert ng Universal Salvation Hall ay umalis sa kanyang pag-iisa para makipagkita sa mag-asawa. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa ng piging ang Universal Salvation Hall para kina Francis at Hana. Marami sa mga doktor ng Universal Salvation Hall at mga mahuhusay na kabataan mula sa mga kalapit na paksayon ang nakibahagi sa kapistahan na ito. Kinaumagahan ng susunod na araw, ang Universal Salvation Hall ay inutusan ang mga tao nito na personal na ihatid ang mag-asawa sa pinakamataas na pangkat ng 4 na bituin na ang Life Origin Sect. Pagdating natin sa Life Origin Sect, huwag kang masyadong umasa sa senior na ito. Kailangan mo pa ring umasa sa sarili mo. Pinaalalahanan ni Francis si Hana habang sila ay naglalakbay. Ang liham na ipinadala ng Universal Salvation Hall ay walang sinabi tungkol sa pagiging inapo ni Hana ng Eye of Life. Kung sinabi nito, malamang na personal na dumating si Yu Bingcheng ng Life Origin Sect. Mula sa kanilang kasalukuyang paggamot, makikita nila na ang Yu Bingcheng na ito ay may napakagandang ugali kay Hana. Manam. Kailan mo hahanapin ang taong hinahanap mo? Ibinaba ni Hana ang kanyang ulo at mahinang nagtanong. Pagdating nila sa Ziling Zone, alam ni Hana na hindi magtatagal bago umalis si Francis. Malapit na, simpleng sagot ni Francis.
Sa reputasyon ng Universal Salvation Hall, ang grupo ni Francis ay nakapaglakbay kasama ang mga teleportation array. Pagkalipas ng 2 buwan, maayos na nakarating ang grupo sa Life Origin Sect. Sa referral mula sa mga tao ng Universal Salvation Hall, ang mag-asawa ay nakakuha ng isang pulong kay Elder Yu. Ang Elder Yu na ito ay mukhang nasa katanghaliang gulang at nakadamit tulad ng isang doktor, ngunit kumpara sa puting nakasuot na doktor ng Universal Salvation Hall, siya ay mukhang mas angkop sa propesyon. Si Elder Yu ay isang rank 6 True God na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang sinaunang Diyos, ngunit ang hakbang na ito ay kasing hirap gawin ng pag-akyat sa langit. Senior Yu, isa akong disipulo ng Spirit Grass Gate, voluntaryo ni Hana. Ikaw. Ang walang pakialam na mga mata ni Elder Yu ay agad na nagsimulang suriin si Hana. Siya ay orihinal na naniniwala na ang Spirit Grass Gate ay alam na siya ay gumagawa ng mabuti sa panig na ito at nagpadala ng ilang mga disipulo para sa kanya upang suportahan. Hindi niya inaasahan na magpapadala sa kanya ng ganoong kagandahan ang Spirit Grass Gate. Bukod dito, si Hana ay may kakaibang kalikasan na naging perpekto para sa paglilinang ng medicine daw. Natagpuan ni Elder Yu ang kanyang sarili na medyo nabighani ni Hana. Ang ganda ng babaeng ito, at kakaiba ang pangangatawan. Malaki ang potensyal niya at maaari kong maging kasosyo sa paglilinang. Nagsimulang magplano si Elder Yu ng mga bagay-bagay. Bago ito, si Elder Yu ay nagpaplano na maghanap ng kapareha upang linangin ang isang lihim na dual cultivation method na tutulong sa kanya sa pagiging isang sinaunang Diyos. Ang Hana na ito na inihatid sa kanyang pintuan ay parehong napakaganda at ganap na angkop para sa paglinang ng pamamaraang ito. Senior Yu, isa rin akong inapo ng mata ng buhay. Bahagyang inactivate ni Hana ang kanyang Eye of Life at pagkatapos ay nagpahayag. Si Elder Yu, na maingat pa ring sinusuri si Hana, ay agad na nanigas, ang kanyang katawan ay nanigas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na berdeng mga mata ni Hana. Pagkaraan ng mahabang panahon, ngumiti si Elder Yu sa masayang sorpresa. Mabuti. Sa wakas ay nagawang sabihin ni Elder Yu. Nakita niyang imposibleng maalis ang kanyang mga mata mula kay Hana. Ang mata ng buhay, haha. Tiyak na bibigyan ka ng Life Origin Sect ng mataas na katayuan. Masayang tumawa si Elder Yu. Pagkatapos, tinalakay ni Hana ang usapin ng Spirit Grass Gate kay Elder Yu. Sa puso ni Hana, si Elder Yu ay miyembro pa rin ng Spirit Grass Gate, kaya itinuring niya ito bilang isang respetadong senior at ibinunyag ang lahat ng mga sakuna na kinaharap ng Spirit Grass Gate. Relax. Pagbabayad ako ng Yellow Dragon Pavilion. Si Elder Yu ay nanumpa kay Hana. Pagkatapos ng ilang oras na pakikipag-chat, sa wakas ay ibinaling ni Elder Yu ang kanyang mga mata kay Francis. Si Young Master Hanford ang ligtas na naghatid sa akin sa Zilling Zone. Nagmamadaling ipinakilala siya ni Hana. Aking lubos na pasasalamat sa batang ito para sa kanyang tulong. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring sabihin ang mga ito. Ang yun na ito ay sasang-ayon sa lahat ng nasa kanyang kapangyarihan. Sinuri ni Elder Yu si Francis habang magalang siyang nagsasalita. Natural niyang masasabi na may kakaiba kay Francis. Kung tutuusin, paano kaya ay escort ng isang quasi-god si Hana sa Zilling Zone kung hindi man? At nakikita rin niya na mukhang interesado si Hana sa batang ito na may gininto ang buhok. Mayroon bang senior na pinuno ng espiritual na lahi na si Angelica? Diretso sa punto si Francis. Ang Elder Yu na ito ay isang elder ng isang Peak 4-star faction pati na rin ang isang doktor. Sigurado siyang magkakaroon siya ng napakalawak na network ng mga kontak at maaaring makatulong kay Francis. Kilala mo siya. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ni Elder Yu habang tinitigan niya si Francis ng may pagdududa. Ang isipan ni Francis ay nakatanggap ng gulo. Mula sa ekspresyon ng mukha ni Elder Yu, alam niya na si Angelica ay tunay na kasama ng pangkat ng espiritual na lahi ng Zilling Zone. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.